Magandang umaga mga bata! Ang ating asignatura sa pagkakataong ito ay ESP o Edukasyon sa Pagpapakatao. Pag-aaralan natin ang kabutihan o kindness. Ano ba yung ibig sabihin ng kabutihan o kindness? Paano ba natin ito mapapakita sa iba? At paano natin malalaman kung tayo ba ay isang mabuti or kind na bata? Tingnan po natin. Layunin, malaman ang tunay na kahulugan ng kabutihan. Ano nga ba yung kabutihan? Ito po ba yung pagiging mabait sa iba, pagiging magalang? Ano po ba ito? Pangalawa, magpakita ng pagiging mabuting bata. Paano ba tayo nagpapakita ng pagiging mabuting bata natin? At pangatlo, maunawaan ang ibig sabihin ng pagiging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Yan, suriin natin ang kabutihan o kindness. Ang batang mabait ay, tingnan nga po natin to, magtingin nga tayo ng checklist kung ganito tayo. Parang, sige, kapag ganito tayo, 1 point sa ating mga sarili. Sige, tingnan natin ha. Number 1, masunurin sa magulang at sa lahat ng mga nakatatanda. 1 point ba tayo doon? Masunurin ba tayo kila mama, papa, mami, daddy, kila nanay, kila tatay, sino pa man yung matanda na kasama natin sa bahay? Kila teacher, masunurin po ba tayo sa ating mga magulang at mga nakatatanda? Kung masunurin tayo, meron tayong 1 point. Very good. Pangalawa, handang tumulong kanino man. Handa ba tayong tumulong o pinipili lang natin kung sino yung gusto nating tulungan? Kapag hindi naman natin kakilala, hindi natin tutulungan. Kapag hindi natin kaibigan, hindi natin tutulungan. Kapag hindi malapit sa atin, hindi natin tutulungan. Ganun ba yung mabait na bata? Hindi po. Ang mabait na bata po ay tumutulong kanino man. O kung mabait tayong bata at handa tayong tumulong kanino man, meron tayong ulit na 1 point. Susunod, mapagbigay sa mga kapatid at kaibigan. Okay. Mapagbigay. Nagbibigay po ba tayo o madamot tayo? Yung mga bagay na meron tayo, ipinagdadamot natin sa iba, unang-una sa mga kapatid natin at sa mga kaibigan natin. Dapat daw po hindi tayo nagdadamot sa ating mga kaibigan o sa ating mga kapatid. Dapat tayo ay mapagbigay. Okay, 1 point kung tayo ay mapagbigay. Susunod, hindi mapagmataas. Ano po ba yung mapagmataas? Yung nagyayabang. Nagyayabang po ba tayo? Kung nagyayabang po tayo, hindi daw po tayo mabait. Pero kapag tayo ay humble o tayo ay may mababang loob, tayo ay maituturing na mabait na bata. O kung humble tayo at hindi tayo mapagmataas, meron ulit tayong 1 point. Susunod, maunawain. Ano ba yung maunawain? Yung naiintindihan po natin yung mga sitwasyon sa ating paligid. Halimbawa, sinabi ni Mami, anak, hindi pa tayo pwedeng bumili ng bagong laruan o bagong damit. Kasi wala pa tayong pera. Nahihirapan pa tayo ngayon. Bilang isang mabait na bata, mauunawaan mo yung sitwasyon sa pagkakataon na yon. Na pag sinabi ni mami, ni nanay na wala pa tayong pambili, na hindi pa pwede, ay maiintindihan natin o mauunawaan natin. Sa pagkaganon, tayo ay isang mabait na bata. Okay, maunawain. Kung maunawain ka, very good. 1 point ka ulit. Susunod pa, maawain. O, yung laging naaawa sa ibang tao, lalo na kapag nakakakita ng tao na nahihirapan, may mga tao na walang makain, binibigyan nila, maawain po sila. Okay, pag maawain ka, isa kang mabuting bata.
mabait na bata. 1 point. Susunod, 1 point kung ikaw ay matapat sa lahat ng gawain. Halimbawa, mayroong gawain na pinagawa sa teacher. Sabi ni teacher, kayo po yung gumawa niyan, huwag niyo pong ipapagawa sa iba. Yan, matapat mong gagawin yung iyong gawain, hindi ka na magpapatulong sa ibang tao kasi gusto mo ikaw ang gumawa noon. Okay, matapat. Ano pa, kapag tinanong may nabasag na vase, tinanong ni nanay, sinong nakabasag dito? Magiging matapat ka. At panig ka sa katotohanan. Yan po yung susunod natin. 1 point sa matapat at 1 point sa panig sa katotohanan kung ginagawa po natin ito. Okay, susunod, 1 point ulit kapag kinatutuwaan ng marami. Ibig sabihin, yung mga tao ay masaya kapag nakikita ka. Yung mga tao ay natutuwa sa iyo. Ibig sabihin, mabait ka na bata. Pero kapag yung mga tao parang hindi naman natutuwa sa iyo, meron po silang mga sinasabi na dapat mong gawin na tama, baka kailangan mas maging mabait pa tayo. Okay, 1 point kung kinatutuwaan tayo ng marami. At 1 point din kung kinalulugdan tayo ng Diyos. Kung sa tingin mo natutuwa sa iyo si Jesus, sa lahat ng iyong ginagawa, 1 point ka po. Ito naman, basahin natin ang kwentong ito. So, babasahin ko po muna sa inyo. Pero, ang gagawin nyo po ay basahin po ninyo ito ng sarili. Makikita nyo po ito sa module. I-record nyo po ang inyong sarili habang binabasa ang kwento, si Manggusting at ang kanyang mga tupa. Noong maliit pa ako, karaniwan lamang ang pag-aalaga ng mga tupa sa aming probinsya. Pagpapastol ang kadalasang ikinabubuhay ng mga tao doon. Ngunit sa mga panahon ngayon, iilan na lamang ang nagpapastol ng mga tupa sa mga bukirin. Isa sa mga iilan sa kanila ay si Manggusting. Maalaga si Manggusting sa kanyang mga tupa. Hindi tulad ng ibang pastol, bawat isa sa kanyang mga alaga ay kanyang binabantayan at pinapakain. Alam niya kung kailan uhaw at gutom ang mga ito. Pinagawan pa ni Manggusting ng maayos na pahingahan ang mga tupa niya upang may maayos silang matuluyan kung sakali mang umulan o tumindi ang sikat ng araw. Hindi ko malilimutan si Manggusting dahil sa tuwing dadaan siya at ang kanyang mga tupa sa tapat ng aming bahay, tinig ko ang mga munting ingay ng mga kalembang na nagmumula sa leeg ng kanyang mga alaga. Nakakatuwang tingnan at kanyang mga alaga dahil sa maaamo nilang mukha. Larawan naman ng kabaitan si Manggusting dahil sa maayos na pag-aalaga niya sa mga tupa. Namamahagi din kasi siya ng mga bote ng gatas at keso sa mga tao bilang produkto ng kanyang mga tupa. Hindi lahat ng mga tao na nakatira sa aming paligid ay natutuwa kay Manggusting at sa mga tupa niya. Madalas kasi ay nagiiwan ng dumi at amoy na hindi maganda ang alaga niya. Ang lahat ng ito ay batid naman ni Manggusting. Ito ang dahilan kung kaya naglalaan siya ng oras upang linisin ang kanilang dinadaanan. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi namimili ng pagbibigyan ng gatas at keso si Manggusting. Pantay-pantay ang pamamahagi niya ng mga produkto bilang pasasalamat sa pag-unawa at bilang pasasalamat na rin sa biyaya ng Panginoon sa kanya. Para kay Manggusting, mabuti ang Diyos sa kanya, kaya nararapat lamang na suklian niya ang kabutihan kahit na hindi maganda ang turing ng iba sa kanya at sa kanyang mga alagang tupa. Yun po ang kwento ni Manggusting at ang kanyang mga tupa, kabutihan o kindness. Bilang isang mabuting tao tulad ni Manggusting, walang pinipili si Manggusting po sa kanyang mga tinutulungan, 'di ba? Kahit may mga tao na ayaw sa kanya,
sa kanyang mga hayop, ginagawan pa rin niya ng mga kabutihan ang mga tao sa kanyang paligid. Wala siyang pinipili. Diba? Makita natin, ano pa yung ginagawa niya? Nililinis niya din yung dumi ng kanyang mga alagang tupa. Kung meron man po siyang mga ginagawa pagkakamali, tulad ng may mga napeperwisyo dahil sa dumi at amoy na hatid ng kanyang tupa, ay ginagawa niya ito ng paraan. Ibig sabihin, tinatama niya ang kanyang mga dapat itama. At nagpapakita siya ng kabaitan at kabutihan. Sinabi din doon sa ating kwento na si Manggusting ay nagpapasalamat sa mga biyaya na kanyang natatanggap. Kaya ibinabalik lamang niya ito sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbabahagi o pagbabahagi ng kanyang mga tinatangkilik sa ibang tao. Kabutihan o kindness, importante po ito sa ating mga buhay. Maging isang mabuti na bata at gawin ang tama sa araw-araw. Yun lang po at maraming salamat sa atin. Gawin po natin ang ating araw na ito na maging produktibo at maging mabuti sa ibang mga tao. Salamat!